Hallelujah, praise the Lord. And right now, dapat na tayo for our words. Hallelujah, sa salita ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Be excited because this is the most important thing. Amen? Hallelujah, praise the Lord. Which is, wala nang iba kundi ang salita ng Diyos sa kanyang Biblia. And He is using His servant. Hallelujah, praise the Lord. The spiritual son of the prophet of this nation. Praise the Lord. He is the chosen one here in Palawan, Puerto Princesa. Sapagkat ako po mismo saksiyan ko ang kanyang puso na itong Puerto Princesa, the city of the living God, shall people feel in the right time. Amen? Hallelujah. That's why all of us right now, that's why nandito tayo sa lugar na ito. Sapagkat ang vision na inilatag ng Diyos sa kanyang buhay ay tayo at gagamitin ng Diyos para lahat yun ay matupad. Hallelujah. Praise the Lord. Kung nakilala ko po, hallelujah. Praise God. Our spiritual mentor, the spiritual father here in Palawan, Puerto Princesa. Let's welcome Pastor Jonel Imperial. Para pangalan ng Diyos sa kanyang buhay. Glory to Jesus. Maraming mas pangalan ni Jesus. Hindi ako yung pagkubawa, patawad sa aking malalawang pagkamali, kasalanan, pangalihan, patawad po Panginoon. Thank you for your grace. Thank you for the prophetic and apostolic ministry. O Rama sa kakayaman sa iyo. Those who are speaking for our household, shall be anointed. And those who are praying for our failure, shall be convicted by the Holy Spirit. In the name of Jesus. This is our first day. The first day in the month of February. In the mighty name of Jesus. Those running plan, those calamities, those premature death, accident, shall be fired in the mighty name of the Lord Jesus. Those familiar spirit, ancestral way, in the name of Jesus. Your congregation, be abolished in the name of Jesus. Now we pray today, I refuse to be broken. I refuse to be repeated. I refuse to be controlled by situation. We refuse to be controlled by the situation. Be controlled by the word of God. What we controlled by the word of God. Not by mind, Not by might, or by power, nor by power, but by the Holy Spirit. but by the Holy I Spirit. am controlled by the Holy Spirit. I am controlled by the Holy Spirit. The fruit of the Holy Spirit The fruit of the Holy Spirit shall increase. shall increase. The grace of God The grace of God in every area of my life in every area of my shall life increase. shall In increase. the mighty name of Jesus. In the mighty name of And Jesus. now as I am important, And now as I am as a important, child of God, as a child of as God, a soldier of as Christ, a soldier of Christ, together with the myriad of angels, together with the millions of to angels, accomplish my mission. to accomplish my mission. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And now I declare And now I every declare doors of victory, every voice of victory, every doors of good news, every voice of goodness, favors and opportunity, favors and opportunity, prosperity. prosperity. This is my portion. This is my portion. Promotion, Promotion, good health, good health, miracle, miracle, shall be open. shall be In the opened. mighty name of Jesus. In the name of Jesus. I refuse sickness, I refuse sickness, diseases, diseases, infirmity, infirmity, have no place in my life. has no place in my life. Health, Health, strength, strength, and continuous victory and continuous are victory mine. are mine. I am victorious I am victorious at all times. at all times. Surely goodness Surely and goodness mercy shall follow me and mercy shall follow me all the days of my life. all the days of my In life. the name of the Lord Jesus. In the name of the Lord In the name Jesus. of the Lord Jesus. In the name of the Lord Now Jesus. is everything fire! 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 In Jesus' mighty name. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Ikaw ini, manalangin. Ang tama. Expert prophetic prayer. Marami sa atin ngayon traditional prayer pa rin. Amen. Are you excited pa? Ikaw ini, are you excited? I am excited. Hallelujah. Pag sinabing prophetic prayer, ano po kasaysin namin? It's the power of God. It's not about way of preaching lang, but the inspiration of the power of God. It means, ang foundation natin is prophetic and apostolic ministry. Hindi tayo born again. Amen. Ang born again, ay Nicodemus lang yun. Diba? Ang mga prophetic people, yung mga 12 disciple. Diba? Si Nicodemus, tama lang sa kanya maging born again. Amen. Pero nandun pa rin takot. Diba? Kasi ang born again, hindi ka na makuntit sa sarili mo. Ang dealing as a prophetic, in-extend mo na yung sarili mo sa iba. Amen. Amen. Being born again, ikaw yan, tumalagong ka sa sarili mo. Pero if you continue, magpapatuloy ka, manalangin,
mind mo. Renew our mind with a new principle. Kailangan yung principle. Matagal na mo yung mga principle na yan. Okay? Because of the devil's lucre, according to 2 Timothy chapter 4, there is a devil's lucre in the church. Amen. But this is not our topic. Sino gusto manalangin na tulad ni Jesus? Amen. Ngayon ba lumabas sa tabi at pupunta sa wilderness manalangin? Everything ito ni Jesus. Maganda yung pro prayer. Pero ang gusto ni Lord na may sabi sa atin, yung tinatawag na intimacy between you and Him. Ano yung iniisip natin ngayon that we need? Sometimes nandito tayo, ang sabi natin, ang panalangin ko hindi, ang panalangin ko deliver, ang panalangin ko maging yaman. Di ba? Wala masama sa gusto natin ha? Gusto ko maging mayaman. Saan? Spiritual, physical. Di ba? Ang spiritual, physical. Pero John chapter 1 verse 2, ang sabi doon, Beloved, I wish above all things that you will prosper in health, physical, and even as your soul shall prosper. Amen. Gusto ng Panginoon, hindi lang yung physical mo, kundi spiritual mo rin. Both. Amen. So, work by faith as everything depends on you. Pray as everything depends on God. Pag sinabi natin gusto ko ng hili o gusto ko ng pera o finances, alam niyo po ba, if we take what we need or what we want, it takes about life in this situation. Okay, did you take life, in death, in situation. Ilan yung isang movie, natandaan ko, pinitang yung kanyang anak. Sabi niya, kailangan mo within 3 days, mag-provide ka ng ganitong kalaking halaga. Between 9 and 10 situations. Alam niyo po ba, in 3 days na provide niya, hindi na kailangan malaking halaga. Bakit po? Life in death situation. Pag sinabi natin healing, pag sinabi ng pastor, please stay for 3 months. Kasi ang gusto natin agad instant, hindi tayo sinulog na. Walang instant kung sinulog na, naghintay ng 30 years bago siya nag-umpisa sa kanyang ministeryo. Bago siya nag-umpisa sa ministeryo niya, nagpasay pa siya ng 40 days and 40 nights. Mayroong sakripisyo. Amen. At kung yung pagpunta nyo dito every Sunday, sabi ko sa sinabi niya ni Pastor, it is between you and the Lord na yan. Amen. Pag nakita ng Panginoon yung heart mo, totoo na. Hindi na ang aking anak. I will overflow my blessing. Amen. Yung mga transaction ko na tonight, magkakaroon na ng progress. Amen. Just because system na. Hallelujah. Take that with me. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Isang pag-agising ka rin. Tulog ulit. Tulog ulit. Ikutin mo pa yung kalit. Apat na sulong, ikot mo na ng itaan. Diba? Work by faith as everything depends on you. Sabi ng kidnapper, in 3 days, kailangan mo mag-provide ng 10 milyon. Diba naman, na-provide niya po. Bakit? He works by faith. Sino yung mapupuntahan mo? Lord, guide me for the person na nominate up ko. But yung prayer mo hindi nakadepende sa iyo. Nakadepende sa Panginoon. Amen? Ibig sabihin, merong kapayapaan. Kasi ang worriness, yung worry ka, walang kapayapaan yan. So, ang kamalitaran ng kapayapaan is worriness. Ibig sabihin po yan, hindi prayer yan. Diba natatandaan natin, isa na nanalangin tayo. And then afterwards, worry pa rin tayo. Amen. Kasi worriness, it means you are depending on yourself that you manangigit. May magagawa mo. Pero ang prayer is depending on God who can do everything. Yung mga bagay na kontrolado natin, yan ay work by faith. Amen. Yung mga bagay na hindi natin kontrolado, yan naman trabaho ng Panginoon yan. May trabaho si Lord, may trabaho din tayo. Amen. Hindi pwede sabihin natin, Panginoon, gusto ko ng trabaho. Lord, hindi ka maibigan ko pa talaga sa Panginoon. Pero pagdating yung Monday, alin ako gising, ang trabaho yan. Diba? Hindi ka nag-apply ng trabaho. Wala kang pinasahan ng resume. Walang mangyayari. Kasi walang faith. So prayer is a habitual necessity that brings life in the spirit. Kung pakiramdam natin, may sakit, may karamdaman, parang dry na tayo. Parang ang gulo ng paligid natin, parang kalaban natin, mismo yung nasa paligid natin, yung pamilya natin. Ano ba? Yung
ibig sabihin niya pa na yung spirit natin. Kulang tayo sa panalangin. Dahil yung gasolina natin, panalangin. Amen. Never neglect. Sa gabi bago matulog, manalangin. Pastor, nanalangin naman ako. Ang tanong, anong klaseng panalangin? Di ba? So, traditional prayer pa rin. Mag-upgrade na tayo. Amen. That's why ang mission is empowered by the grace of the Lord to teach us, to lead us, to give us direction. Kasi maraming stagnant din sa panalangin. I tell you pa, walang accepted yan lang si pastor. Amen. The moment na tinatamad si pastor manalangin, pero the moment na isip ko kayo, Lord, kailangan ko pulungan ulit, Panginoon. Amen. Lack of compassion brings lack of prayer. Pero the moment you intercede your mind, someone needs my prayer. Hindi ba kayo magtataka sa tuwing lumulunod kayo? May mga tao na nasasakit sa inyong isipan. Huwag kayo magtaka. Siguro yan ang naglalagay sa puso natin, sa isipan natin. Pero kadalasan, sumagi na sa isip natin, bakit ko kaya naisip ko? Siguro may tumisip sa akin. Diba? Siguro kinikis ako sa opisina. Walang ganun pang sa prophetic. Diba? Yung mga negatibo, kailangan ko sila ng dalawin. Amen. Kung wala man ang lalaki, kung wala mang intercede, marami pong mapapahamak. Simula ngayon, in the case, mula ngayon, natalangin ako. With compassion. So tandaan natin, prayer is positioning ourselves to receive God's will, God's blessing, God's expectation, God's instruction is positioning ourselves. Amen. Hinahanda natin yung puso natin. Start na yung tinatawag na supermarket prayer. Ano yun? Yung pinista ka na kailangan mo. Yun, dapat ganito, pinigis mata. Walang ganun sa prophetic prayer. God knows what you need. Ang kailangan mo lang, yung tamang engagement. Pastor, yung palang tamang engagement sa panalangin. Yes, very good. Diba? Yung giro ka kung pinaligawan, giro ka engagement yan eh. Diba? Unang-una, ang ginagawa natin, nakakaaralan tayo. Ngayon, iba na yung engagement sa social media na lang. Diba? Magkita tayo sa SM. At ano, emoji. Hulog ka. Alam ko lang, gusto mo rin ako. Nung nagkita doon sa SM, nung nasamayan, nung pagkita, kumingat din. Ngayon, ang dali na lang. Hindi lang, huwag na ako ng dali. Diba? Samantalang dati, ako, nagot ka. Tapat yan. Diba? Lalakarin mo kayo, at ibaling, nakarin kayo itong-tuntok. Yes, mga pamilya natin, diba? Kaya, yung mga dati, ang dami mga anak yung mga magulang natin. Diba? Bakit? Kasi mahirapan dati pang tatlong ilong, apat na mundo. Hindi mo alita na yung mga nagwapo ba? Hindi mo alita na yun. Bakit? Ilap pain. Pag ilap ka, walang takot ka pa. Diba? Pero may kapag hindi ka takot. Bakit? Hindi, pag hindi mo pinigyan ng santis, ako, maghanap ako ng iba. Yung mga tao gano'n, break up na yan. Pinata, nasa kamay. Yung pag-amin. Pinata. O, dalaga. Dalaga. Taas yan eh. Hindi tatay ko eh. Laki sa akin. Ano kaya? Ganito lang yan kasimple. Isang tanong, isang sagot. Ano yun? Ikwento mo ako, nag-encounter ko kay Jesus. Pag walang encounter kay Jesus, red ba na tayo? Pagkaroon pag nag-encounter kay Lord, bago tayo mag-boyfriend and girlfriend. Amen! Bago tayo mag-inyo. Ayan, yan. Ano yung inyo? Mutual. Sinabi lagi, just say that's all the way. Amen! Ano yung nag-loka natin si Lord pa? Jesus. Hindi ibig sabihin na nalangin tayo, nandiyan na. Bakit pa? Kasi dinidevelop natin yung pananampalataya natin, yung mustard seed natin. Anong ibig sabihin ng mustard seed?
Yan yung tinatawag na growing rate according to Mark 4:30 to 32. Ang katulad nito isang mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng bigwi. Ngunit kapag itinanim, lumalago po yan. Ang prayer is positioning. The highest form of prayer declaration by faith, kapag sinabi mo ng it is done, it is finished. Yan. The highest form of declaration. The highest form of prayer is faith like Jesus Christ o pananampalataya na katulad ng Panginoon. But the highest form of declaration is it is finished. Kailan ba sinabi ng Panginoon pa? Kailan ba sinabi ni Jesus? Diba? There are 7 last words. Bago mamahalang ang Panginoon, bago niya iwan ang mundo ito. Ang pangalan na sinabi niya, the 7 last word, it is finished. Pangkito, into your hands, I commit my spirit. Ibig sabihin, when God says, it is finished, ikinapagkatiwala ko sa iyo, Ama, ang aking espiritu. Because He believed on the third day, He will raise up again. Amen. He will fulfill every scripture written in the book of Isaiah. That unto us a child is born. He is a mighty God, and He will fulfill every promises. Amen. Kapag sinabi mo, 2026, supernatural reward, it is done. Amen. Congratulations sa isang pamilya natin na si Kate, nakapasa ng architect. Amen, hindi ko kayo pinagdaanan ng Kate. Amen, hindi pa kayo maka-exam yan. Dahil ang kulang niyo, birth certificate. Tawag siya sa akin, sabi niya, Pastor, wala akong iba na isip ko lang si Pastor. Sabi niya, sige, let's get there together. Okay, pray na, tingin tayo ngayon. Amen. Alam niyo, pinanalangin namin ng Friday, sabi siya Monday, Friday, dumating, yung Saturday, is nagawa niya lahat ng Monday. Tapos sabi niya, Pastor, pag-pray na yung makapasa ako. Sabi ko sa kanya, hindi ko pala, yan na yan, sign na yan. Amen. That is, it is done. Okay, so hindi mo yung pinapanalangin natin pa. Yung gusto natin. Sabi ko, it is done. That is the highest form of declaration. Amen. Eh, sinasabi ko sa inyo, ang manamili natin sa inyo sa panalangin, maniwala kayo, natagap ko na yun. In the Spirit, kahit wala pang manifestation, at matatanggap kayo yun in the physical. Amen. So, picture out mo na. Diba? So, you need to encourage yourself. Encourage yourself, sabi mo, Lord, I am your child. You are my father. I am your son. Diba? Kung binigay ng Panginoon yung nag-iisa niyang bundok na anak, bakit ito hindi mo? Hindi ko kayang ibigay. Diba? Ialay natin yung panalangin natin sa will ni Lord, sa truko sa Panginoon. Imagine mo, Genesis chapter 2, verse 15 to 17. Okay. Ito yung pinaka-foundation. Sinabi sa kanila ng Panginoon, makakain lahat, pero maliban sa buwang yan. Kasi lahat pwede natin gawin, pero ito mga consequences pag mali, hindi natin. Ang trabaho ni Adan at ni Eva, hindi sila kailangan magtrabaho. Diba? Ang trabaho nila, kumain, magpasalamat, ano ba, mag-worship, yun ang trabaho nila. The moment na nagtatrabaho tayo ngayon, napakahirap tayo ngayon sa pinapanalangin natin. Kasi yung mga panalangin tayo, na dapat hindi natin pinapanalangin. Tapos nakalimutan na natin magsamba. Nakalimutan na natin panalangin. Kapag ginagawa natin yung part natin, God will do His part. Amen. Maraming prayer ngayon, in tradition, ginagawa natin. Ginagawa ko, Exodus chapter 2, verse 24. Imagine ko pa ba, si Yahweh, narinig niya yung tahin ng mga Israelita sa Egypto. Ilang years ba? 430 years. 430 years silang pilihan. 430 years silang, Yahweh, kailangan mo kami palalayain. Narinig ng Panginoon, narinig ng Diyos sa kanilang tahin. At naalala niya ang kanyang kasunod, Abraham, Isaac, at Jacob. Sometimes ang panalangin natin hindi dahil sa sinagot ng Panginoon, but because we are alive
sa Abrahamic blessing. Sila ang believer of Christ. Amen. In the book of Genesis chapter 12, ang sabi ng Panginoon, kay Abraham, Abraham, dahil sumunod ka sa akin, pagpapalain kita sa lupain, pagdadala ko sa iyo. Sino yung kanyang sunod na anak? Si Isaac. Si Isaac, masuwayin din niya pa. But in Genesis chapter 26, dahil nasuwayin ka, Isaac, dahil sumunod sa atin ang iyong ama, si Abraham, pagpapalain pa rin kita. Pagpapalain natin si Lord. Sometimes na nanalangin tayo, akala natin, kasi natin ang pangalagas pa. No, consider yourself as an infant. Consider it because Lord, because prayer is a form of worship po yan. Ay, yung tayo sinumberin natin, is a form of worship po yan. Yung pagpunta nyo dito, is a form of worship po yan. Amen. Exodus 3:7, sinabi ng Panginoon, nakita ko ang kanilang paghihirap, ang kanilang pagdaing. Dahil sa pag-aalipay sa kanila, alam ko ang kanilang pag-urusa. Pero for 430 years, tahimik ang Panginoon. Bakit po pa? Kasi yung prayer nila, instead na, before their prayer, align with their purpose, naging ritual ba? Naging tradition. Mas maigit sa Panginoon. Hintayin si Moises na lumaki sa Egypto. Hindi marunong ang panalangin ng mga Israelita na kanyang kababayan. Mas maigit sa Panginoon na galing si Moises sa walang lang. Mas madaling luman. Hindi natin ba? God does not answer prayer. God answer prayer. That is prayer. That is prophetic prayer. Amen. Mayroong panalangin na alam mo sa loob mo, sa espiritu mo. Hindi ko kailangan mabuhay sinabot mo ito. Diba? Diba yun yung panalangin natin, no? New Year. Yeah, maraming panalangin mo New Year. Tama mali. Maraming mga Moises. Pero pinanalangin mo lang ng New Year. Diba? Ipapanalangin mo rin ang December. Pero pag sinabi mo, in the month of 2020, year 2026, magkakaroon tayo ng 4 weeks, magkakaroon tayo ng 4 months. Pastor, imposible yan. Pagkita na ng verse natin. Pero sa Panginoon natin, imposible. Amen. Bakit po ganun, Pastor? Kasi yung mga panalangin yung sinasagot ng Panginoon. Diba? Bakit ko special sa iba? Kasi gusto kong i-impart sa inyong vision. Pagpag nandiyan ako sa case, Pastor. Tumama na si Pastor. Sabi ka na si Bahan. Diba? I-impart ko sa inyong vision. Bakit po ba? Kasi gusto ko mag-intro kayo. Kasi nasabi niyo, Pastor, kasama ako ng lalang. Ang panalangin, it is a dimension. Mas daming dimension, another dimension pa. Kung ito na nanalangin ay the physical dimension, ang prayer is in encounter because God is a spirit. John chapter 4, verse 23. The time will come that my people will worship me in spirit. Spirit is another dimension. And good understanding sa katotohanan is another dimension. Kaya nagaling ko kayo, ito another dimension. Extension. Lapit na tayo ng sabos. It's a real. It's a tool. It's a vehicle, like a vehicle that take you, that takes someone to somewhere. That's why the Bible says, Isaiah 40:31, those who wait upon the Lord shall renew your strength. Ang tanong, meron ba tayong capacity maghintay sa Panginoon? Kasi kadalasan pag nagmalangin tayo, pag nasabi na natin lahat, tulog na. Wala na tayo. Ang sinabi ba natin, nag-uusap tayo, Mr. Steve, nagkasalita si Pastor. Natulog na. Diba? Nagsasalita tayo sa Panginoon. Nakatulog tayo. Kasi wala tayong capacity to wait. Hindi natin napakinggan yung sinasabi niya. Kaya kailangan natin mag-speak in tongues. Amen. Maraming sambahan natin nag-speak in tongues tayo. Kasabay mo po yan pa. First Peter chapter 14. Those who speak in tongues, unify yourself. Amen. Kaya kailangan natin dito rin. Bakit? Kasi hindi lahat ang speak in tongues ay tongues or angelic tongues. Meaning, kay prophet pa, 25%. Ang nag-speak in tongues, isip na demonic tongues. Kung mayroong speaking in tongues or angelic tongues, mayroon din natawag na demonic tongues. O tinatawag na tongues. Amen. Amen. Yes, hindi ko rin importante yan. Kaya kung sinabi ni Pastor, pastor ako sa inyo, huwag ka lang tayo schedule pa. Ano ko rin, hanggang ganito pa tayo marami. Pag marami na tayo, nako, kailangan mawag sa atin. Pag hindi ko na rin. Amen. Amen. Palagpakan natin si Lord. Hallelujah.
So prayer is a million yan. Dadating ka doon sa presensya ng Panginoon. Number one, don't worry about anything. Yan. Pag nanalangin ka, hindi mo alam mo lang. Iwanan mo yan. Kasi ang pinakausap natin, hari ng mga hari. Amen. Pag nakikipag-usap ka ba sa isang businessman na ang transaction niyo isang million peso o million dollar, pagkausap mo ba yung transaction mo? 100% focus yes. Amen. Pagkausap mo ang presidente ng Pilipinas, ang mga mata mo nakakalakihan. Bakit? Kasi bawat salita sa kanya importante yan. Amen. Pagkausap ang hari ng mga hari, merong time na sabi ka okay anak, ikaw mo na ang salita. Ngayon, pagkatapos mo ang salita, ako naman magsalita. Ang problema, natulog na. Bakit? Kasi, ang dami natin malalaking. Prayer is for someone looking for solution. Bakit? Hindi ka after sa hiling, pag-after ka sa hiling. Amen. Hindi ka after sa hiling mo, pag-after na doon sa source. Kasi pag na-encounter mo yung source, hingin mo na ang gusto mong hingin, bibigay mo yan. Pag nakulit mo yung puso ng Panginoon, yung puso ng tatay, diba sabi ng tatay, anak, hingin mo na ang gusto mong hingin, ibibigay mo yan. Binigyan siya ng 4 verse 7. Huwag kayong mabibalisa tungkol sa mga bagay. Huwag mo rin ang tinitig. Huwag tayong mabalisa sa mga bagay. Pangalawa, sa alin, ibibigay sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. Let the word of God interpret itself. Number 1, don't worry about anything. Pangalawa, ibibigay sa Diyos ang lahat. Kung kahit alam na ng Panginoon yung pangangailangan natin, kailangan natin i-confess. Pero hindi yung confession na ano po. Panginoon, dapat ganito, Lord. Lord, kailangan namin ng ganito. Alam na yun ng Panginoon. At para na namin kahit pasasalamat. Hindi na sabihin natin, Lord, bigyan mo kami ng ganito. Lord, salamat. That's faith. Doon initaas ang Panginoon yung 5 tinapay. 2 isda. Anong panalangin ng Panginoon? Salamat naman. Dinirinig mo. Ang panalangin mo, dinirinig ang panalangin ng anak. Wala pang na-distribute mo. Kung gusto nyo lang multiplication of blessing, panalangin may pasasalamat. Everything, pwede niyang banggitin sa Panginoon. Lord, salamat po Panginoon sa purpose sa sasakyan. Kahit wala pa. Panginoon, salamat po Panginoon. Nakatapos sa aking anak. Kahit first year, college pa lang. Panginoon, salamat po Panginoon sa recovery ng aking business. Kahit nag-uumpisa ka pa lamang, restore ang negosyo mo. Panginoon, salamat po kung sa gumawa sa akin ng hindi maganda. Tinuloy mo. Ang isa, tiyaw na. Meron ko na lang yung ganyan. Mapagpasalamat. Panginoon, salamat sa mga tao na nagawa sa akin ng hindi maganda. Sinabihan ako ng hindi maganda. Instead, nagalingan mo sila. Ano ginawa ko ba? I will bless you. I will bless you. I will bless you. Amen. Always humble down ourselves. It's a sign of humility. Amen. Ito yung pangatlo. Exciting. Tatalo na tayo. When you pray, you must receive genuine peace. Pag sinabing genuine peace, yung totoong kapayapaan. Okay, verse 7. Ay nagsabi, kapag ginawa niyo ito, anong ginawa natin? Don't worry about anything. Pangalawa, panalangin may pasasalamat. Ito na. Bibigyan ko kayo. Sabi ng Panginoon, ng kapayapaan na siyang mag-ingat sa inyong puso. Dahil ang totoong mayroong pananampalataya, sinusurrender mo sa Panginoon. Ngayon, nagagawin mo, iingatan niyo yung puso mo na huwag magalit. Amen. Kahit anong deklarasyon natin, every Sunday, I receive my favor, supernatural favor. Pagdating ng Monday, nakalit, nagtakbo. Wala na, yung blessing bumuhos na sana, naublog pa. Panibago na naman. Diba? We are always doing routine. Na alam naman natin walang resulta. Bibigyan tayo ng Panginoon ang kapayapaan. Ano po? Beyond our imagination. Amen. Tuloy lang. Tama ko lang. Amen. Sino yung mayroong vision, mayroong naglalakad ka, humingiti ka. Tapos sabi sa'yo na iba, wala na, kasi pasagin na, parang di ko naman. Naglalakad ako sa kambing. Alam niyo yung tao na yun? Punong vision yun. Amen.
Jesus' mighty name. No more condemnation. In the mighty name of Jesus. Lord, spirit of condemnation. I command you now, the angel of his hands, and I speak unto you now. The conviction of the Holy Spirit be upon you. Receive your strength, receive your power, receive your new strength, next level of your very life. In Jesus' mighty name. Receive it now.